ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Hanggang ngayon ba ay nakakaramdam ka ng parang malayo ang Diyos sa buhay mo? Maraming beses sa aking buhay na kung minsan ay hinahanap ko ang Diyos. Kung minsan hindi ko maramdaman ang kanyang presensya. Binibigay ko naman ang lahat ng aking panahon, ng aking oras. Hindi gumagawa ng mga malalaking kasalanan o tinatawag na mortal sin. Kaya lang bakit parang ganun? Bakit parang malayo ang Diyos? Bakit parang wala ang Diyos sa buhay ko? At sa aking kahanap ng tugon, sa aking mga tanong, sa aking pananampalataya, ay nalaman ko na may mga bagay pala sa buhay ko na kailangang isuko ko sa Diyos. Yung mga maliliit na kasalanan na palagi kong ginagawa. Alam kong mali, pero ginagawa ko pa rin. Dapat pala malinis ang aking puso lagi upang nandun yung presensya ng Diyos. Madali siyang makagalaw sa aking buhay. Kaya nga, sinisikap ko lagi na gawin o isuko ang lahat ng mga bagay na nagiging hadlang sa aking paglapit sa Diyos. Isang magandang ehemplo ay sa tuwing ako ay nagninilay sa kanyang salita. Pag hindi ko nilinis ang aking puso bago ako magnilay, ay parang wala lang, parang kwento lang. Parang walang epekto sa aking buhay. Kaya lang kung pinaghanda ko ang aking puso, ang aking spirito, mas madali na makagalaw ang Diyos. Ito yung natutunan ko sa buhay. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, tinanong siya ng mayamang binata, paano magkaroon ng isang buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, huwag kang gumawa ng mabigat na kasalanan, ng mortal sin. At sabi niya, ibenta mo lahat at ipamigay yung iyong ari-arian. Kasi nakita ni Jesus na ang kanyang ari-arian ay nagiging hadlang sa kanyang paglapit sa Diyos. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon na anumang hadlang sa buhay natin, sa ating pananampalataya, ay gusto ng Diyos na isuko natin, tanggalin natin. Kung ang hadlang sa atin ay yung ibang tao, yung ating relasyon sa iba, at mas nangunguna na ito kaysa sa relasyon natin sa Diyos, ito ay hadlang sa ating relasyon sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya. Kung ang hadlang ay ang pera, ang hadlang ay ang ating trabaho, hadlang ay ang ating mga negosyo, ay siguradong hihingin ng Diyos na isuko. Huwag yun ang mga una, kundi ang Diyos. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon, na unahin natin lagi ang Diyos higit sa lahat na meron tayo, upang maranasan natin ang kanyang presensya, magkaroon ng buhay na walang hanggan, o yung buhay na may kaganapan dito sa lupa. So kung tayo po ay na-bless sa reflection na ito, ay ibahagi natin, punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Ganda ng bulaklak sa aking likuran. Hindi ko alam kung anong klaseng puno ito, pero napakaganda. God bless and God bless.